Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Harry Roque po, sinabihan po ni Sal Panelo, Attorney Sal Panelo, pareho po itong attorney, parehong dating spokesperson ni Pangulong Duterte na fake news. Dahil po sa sa sinasabi po na tinawagan daw siya ni Pangulong Duterte at sinabing anytime ay aarestuhin, no? Sabi po ni Panelo, Panelo Alvarez, hindi si Salvador Panelo, ayan. Tokayo, Tokayong Salvador Panelo ay ano raw po 'yan, no? Fake news. Yan. Ayaw naman piskahin na po itong mga baril, 'no? Hindi naman pa tignan natin kung sino inuutusan ni Trillanes. Aba nawa blinak na yata. Ayan, PNP po kanselahin na raw yung lisensya ni Pangulong Duterte, sa baril, 'no? At tsaka ito po, humirit pa rin si Saldico. Dapat daw, may 51 billion funds daw si Pulong binaha pa rin daw ang Davao City. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, ito po, unahin na natin 'tong kala Panelo tsaka kahapon po binabalita po diyan tayo nagkagulo kahapon, 'no. Hindi raw makatulog si Harry Roque. Thank you very much kay Kim Pu na nagbigay sa atin ng $3 na pangkape. Hindi po nakatulog daw si, Attorney Harry Roque, dahil tinawagan daw siya ni Tatay Digong na sinabi na anytime ay, huhulihin, no, si Tatay Digong. Hindi nga nabanggit, para malamang ICC, eh, kaya po 'to si, Harry Roque, hindi naman daw siya makapunta ng Davao kaya hindi na lang siya makatulog. Yan po yung, binalita niya kahapon kaya medyo ang dami po nag-aalala, 'no. Kaya po itong si Panelo, si Salvador Panelo, Attorney Salvador Panelo, tinawagan niya po si Tatay Digong at sinabi po ni Panelo ngayon-ngayon lang, kinausap niya si Tatay Digong at dininay na nagkausap sila ni Roque. Kaya ang sabi ni Panelo, fake news. Hindi po natin balak siraan, no? Kaya lang po, kasi ang parang pinalalabas ni Roque, parang parang pinakakaban niya yung mga Duterte, samantalang paulit-ulit po na ang mga Duterte po, si Pangulong Duterte ay nagpahayag na hindi po sila po papayag na magpapahuli sila sa ah, hindi sila papayag na magpahuli ng buhay, lalo na po si Tatay Digong, 'no. Hindi po siya papayag sa ICC, hindi po siya papayag na litisin sa The Hague. Kasama po si Sara Duterte, sabi po nila dito puwede silang litisin sa Pilipinas pero never po sa ibang bansa. So nililinaw lang po natin, 'no, kung sakali man aarestuhin si DOJ Remulla, wala naman daw pong nakikipag-ugnayan sa DOJ, para po sa ikadarakip ni Pangulong Duterte. So maaari pong ito ay, malapit-lapit sa katotohanan yung kasi nga hindi natutulog si Harry Roque, wag ka masyadong mataranta. Tulog ka muna. Baka yung in-announce mo dulot na yan ng hindi mo pagkatulog, puwede namang matulog. Wag mong tarantahin ang sarili mo, kulang ang mga supporter ni Pangulong Duterte, mahirap po yan basta
hindi na tayo natutulog. Hindi po napapraning, 'no? Wala pong, problema kay Pangulong Duterte, alam po nila. Consistent po si Pangulong Duterte. Sinabi niya na 'yan noong presidente pa siya na hindi siya papayag na huhulihin siya ng ICC. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. Matagal niya na po 'yang sinasabi, 'no? So, kayo ang praning. Ikaw, Habilio, ikaw, Habilio, ang praning kung ano. Wala naman kaming balita na natataranta yung mga Duterte. In fact, meron pong, kinakasang malaking rally po diyan sa Cebu. Ganyan po 'no, sa mga nangangantyaw po na wala namang umattend ng rally. Yung mga rally po, buhat po nung rally sa ano, kinakasa po 'yan, hindi po 'yan yung ayun po, hindi naman natin na maaawat 'yun. Supporter po 'yun na nag-akala na 'pag nanawagan ng rally, marami nang pupunta. Hindi ko po maintindihan. Wala pong mga leader do'n ng Duterte, nakita niyo po ba? Minsan nga pinaghihinalaan ko na, puta baka naman yung nanawagan na 'yun, hindi ko kilala 'yun, eh. Baka naman na kayo kayo din yung nanawagan ng rally sa Liwasan Bonifacio, eh. 'Di ba? O kaya talagang, ako tatanungin niyo, sino mas paniniwalaan ko sa dalawa, si Panelo ba o si Yari Roque? Dun po ako sa walang bolang kristal. Parehong spokesperson dati ni Pangulong Duterte yan. Dun po ako sa walang bolang kristal. Mahirap po yung inamin niya naman hindi na siya makatulog baka naman na sama po kayo hanapin niyo. Kalat lang ako sa Cebu. Siyempre hanap ko diyan sa may lechonan diyan. Sa may lechonan para talagang, alam na this, 'no? Okay, so kulang po kayo, 'no? Wala po tayong nababalitaan, yung Davao, Task Force Davao po na sinasabi na, bubuwagin na para madakip po si Pangulong Duterte dahil, sinasabi nga raw na yung, kayo lang eto naman taga-Facebook, kayo lang po natataranta, kayo lang po nagpa-panic, kulang nga kayo, tawa-tawa lang kami, oh. Kulang kami, kulang din kayo diyan. Atat na ba kayo makita na huhulihin si ano, si Pangulong Duterte? Hindi po hindi hindi po magaganap 'yan. Bakit ba paghuli kay Pangulong Duterte ang inaabangan niyo? Kriminal ba yung tao? Puta napakahusay na pangulo. Yan po yung sinasabi natin, eh. In all seriousness, 'no? Alam niyo po napakahirap po mag-link ngayon yung, pero yung mahal ng tao na naglingkod ng tapat, hindi nagpayaman. Kita niyo naman yung bahay ni Tatay Digong, sabi nga sa inyo, pinagtapat yung bahay ni Tatay Digong tsaka yung bahay ng, dating driver ni Laila de Lima, eh. Putya, hindi mo akalain kung sino yung presidente ng Pilipinas, eh. Ang sinasabi natin, 'no, eto po ba yung, gusto natin na kada may maglilingkod sa'tin ng tapat, maraming ginawang presidente, ipapakulong natin? Wala na pong, maglilingkod ng matino. Alam naman po natin kung bakit po nangyayari 'to kay Pangulong Duterte. Marami po siyang nasaktan, 'no? Marami po for the last 6 years ng kanyang panunungkulan, yung mga taon po ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, marami po siyang nasaktan, mga oligarko at iba't ibang mga criminal groups. Kaya po eto na po yung pagbalik. Ngayon kayo tuwang-tuwa kayo na yung mga criminal groups at mga oligarko, tuwang-tuwa kayo na inuusig si Pangulong Duterte. Eh, talagang ganyan ang buhay, 'no? Ang kampi niyo dun kayo kakampi sa ano, sa mga nagawa ng, hindi kasi kumita ng 6 na taon, yung mga magnanakaw.
Kaya po ngayon babawian po nila si Pangulong Duterte. Yun po ang mahirap 'pag ikaw ay naglingkod ng tapat. Bubuweltahan ka ng mga alam niyo na, bubuweltahan ka. Kaya laban lang po tayong mga Duterte supporters. Anyways, ayan po yung sa mga naghahanap po 'no, yung nangangantyaw po ng, nagdaang rally sa Liwasang Bonifacio, wala pong ano ro'n, wala pong, kinalaman do'n ng mga Duterte, kusa po 'yun, may nanawagan, may gusto silang sabihin, 'yun lang pong dumalo, eh. Pero eto po tignan niyo po sa Cebu, eto po yung narito po yung mga leaders, may pag-organize, tsaka niyo po sabihin na konti lang yung sumusuporta sa mga Duterte, 'no? Saksihan niyo muna kasi, yung nangangantyaw po na konti lang yung umattend sa parally ni Tatay Digong ng mga Duterte, prayer rally ng mga Duterte, yung nangangantyaw. Yung mga dilawan po na nananawagan ng people power tuwing February, 30 lang sila tapos 500 yung nagbabantay sa EDSA. Tignan niyo po sa 17, mga taga Cebu, mabuhay kayo diyan, mga magpe-prayer rally po sa Cebu, ang mga maka-Duterte sa Cebu. O, tsaka niyo po kantyawan, tsaka niyo po sabihin na, "Ay, ang konti niyo lang." Okay, pag-usapan po natin. Ito pong, gusto pong mangyari nito ni dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Trillanes, para malaman ang katotohanan, Trillanes calls for House probe on Las Cañas claims versus Sara and Paulo Duterte. Ano ba yung kine-claim daw ni Las Cañas kay, kay Sara at Paulo Duterte? Na si Sara Duterte daw po ay, siya po yung utak ng Tokhang Queen sa Davao, na ang sinasabi po ni Vice President Sara dito, buong pagme-mayor niya, buong pagba-vice mayor niya, hindi po siya kasali, no? Nung naging vice president po siya, tsaka po siya isinali, no? Na-involve siya diyan sa Davao Death Squad. Iba rin, eh. Okay, sa madaling salita, ito po ay, alam niyo na kung sino may hawak kay Las Cañas, no? Ayun, lagi naman ito po ang problema, eh, 'no? Gusto nila paimbestigahan sa House. Ang bintang naman nila kay Paulo, smuggler, etc. Gusto nila paimbestigahan sa House of Representative. 'Di ba dati kang senador? Bakit hilig mag-imbestiga mga senador? Bakit hindi mo sa Senado ihain 'tong gusto mong imbestigasyon? Bakit sa House of Representative? Oh, 'di ba? Oh, alam ko na sagot diyan, eh. Ang sagot diyan, hindi ka naman na pinaniniwalaan ng mga kapwa mo senador. Oh, 'di kaya do'n ka nagpupunta. Alam niyo po, sa Pilipinas 'no, 'pag may paimbestigahan, lahat ng tao gustong paimbestigahan sa Senado. Tanging si Trillanes lang ang gusto magpaimbestiga diyan sa, diyan po sa House of Representative. Alam niya kakampi niya, eh, 'di ba? Pero talagang ganyan, eh. Pawala-wala na naman ako. Alam niyo 'pag hindi naman ako nagla-live, hindi naman ako 'pag hindi naman ako nagla-live, hindi naman ako nawawalan. Hay naku, buhay. Okey, tapos na tayo kay Roque, tapos na tayo rito kay Trillanes, punta po tayo sa iba pang balita. Alam niyo dito, sangkatutak ang balita natin araw-araw. Inupakan, inupakan, eh. Ito po, ito dito na tayo sa mga medyo patawan ng konti. Katulad po nito 'no, alam niyo lagi kong sinasabi, 'pag may ginagawa po gusto niyong batiin yung ating pangulo, meron pong magandang project, batiin niyo na lang. Pero kung may ginawang project tapos kakantyawan niyo na naman si Pangulong Duterte,
napipilitan tuloy kaming isampal sa inyo yung mga mga ginawa ni Pangulong Duterte at mga hindi ginagawa ni Pangulong Marcos. Eh, matitigas talaga, makukulit talaga, 'no? Yun kasi utos sa kanila, eh. Ipagmalaki niyo yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos, kantyawan niyo na inutil si Pangulong Duterte. Hindi niyo mapapaniwala yung tao na mas maraming nagagawa si Pangulong Marcos. O katulad nito, meron na naman sila. Eto po, malapit na po, pinag-usapan na. Malapit nang matupad, February 6, natupad na raw yung pinag-usapan ni Crown Prince Mohammed Salman. Yung pagbibigay ba ng insurance claim sa nawalan ng trabaho, nagsara mga kumpanya dun sa Saudi. Hindi ba maganda yun? Matutuwa yung OFW. Okay na yun eh, di ba? Maraming salamat, PBBM. Dapat ganun lang yung etong mga vlogger. Eh hindi eh. Ito po ang sinabi, PBBM lang sa kalam, may malasakit, digong nyo inutil. Inutil na naman si Tatay Digong. Di maglilitanya na naman kami ng ginawa ni Tatay Digong. No? Alam nyo, yan pa yan pa lang ang maganda-ganda namin narinig na ginawa ni Pangulo BBM sa mga OFW. Si Tatay Digong ko po napakarami. Gusto nyo ba isa-isahin namin? O, isa-isahin natin. Inutil daw eh. Wala daw nagawa sa inyong mga OFW. Hindi po ba si Tatay Digong lang yung naglakas loob na sabihan yung, ano bang bansa yun? Kung hindi ako nagkakamali, Kuwait ba o Qatar? Yung may namatay na Pilipina tapos ibaban natin. Oh, isa yun, no? Nakita po ng mga taga-ibang bansa, matapang tong presidente ng Pilipinas. Hindi natin pwedeng apihin, Kuwait. Hindi natin pwedeng apihin yung mga Pilipino. Nakita niyo po, kauna-unahan po yun. Ikalawa, 10 years na po ang ating passport. Hindi na po mahihirapan yung ating mga OFW na kada 5 taon nagre-renew. Ha? Yung laglag bala po sa NAIA, nawala po yan. Tuwan-tuwa po yung mga OFW natin. Okay lang naman na magtrabaho. Talaga naman dapat magtrabaho yung Pangulo. Pero yung kakantyawan nyo pa, para nyo maiangat yung mga maliliit na nagagawa ng Pangulo ngayon. Kakantyawan nyo pa at sasabihan nyo pang inutil si Tatay Digong. Doon kami nagagalit eh. Wala naman kaming pakialam. Di gawin niya yan. Talaga namang dapat may ginagawa yung presidente ng Pilipinas. Di po ba? Sasabihin nyo, inutil. Yung dating presidente, isa lang kayong nakitang ginawa, tapos inutil na kagad. Siyempre, sasama loob namin, imbis na matuwa kami na may ginawang ganyan, papalag ngayon pati lahat ng OFW. Na parang wala na talagang ginawa si Tatay Digong. Sa mga OFW, kayo ba pumapayag mga OFW? Wala talagang ginawa sa inyo. Antindi, no? Antindi talaga ng mga, sabi ko may mga sapaw talaga, mga bobo talaga tong mga supporter ni Pangulong Marcos eh. Maganda na yung ginawa ng presidente, dapat nang batiin nyo lang. Pero yung babatiin nyo, congratulations, may malasakit talaga si BBM. Si Digong inutil. Puta. Alam niyo po ba, yung mga OFW, nakampante po sila nung panahon ni Tatay Digong dahil may OFW hospital. Kampante sila na yung iniwan nilang pamilya dito hindi mapapahamak ng mga adiksyones. Alam niyo, magtapatan tayo kay mga OFW. Lagi niyo iniisip yung pamilya niyo, di ba? Baka mabiktima ng mga droga, etc. Pero 6 na taon, safe na safe yung utak nila. Trabaho lang iniintindi dahil at saka yung mga mister nilang nangangaliwa o mga misis nilang may bet ka. Pero yung mapapahamak yung pamilya dahil sa mga adiksyones, kampanteng-kampante, kaya pwede po ba?
'Pag may ginagawa si BBM, wag niyo nang kantyawan si Duterte dahil ginagalit niyo lang mga mamamayan, eh. Mahihina kokote niyo. Yan ang kapapakinig niyo sa mga vlogger niyo. Lahat ng OFW, putya baka kasi nababalitaan nila, eh. Iba po yung sa actual, eh. Iba po yung nagbabasa ka lang sa dyaryo, eh. Maligo muna kasi yung mga vlogger niyo para itong JC punong barangay na 'to mukhang tanga talaga. Utak biya ang putya. Oh, ito pa po isang panawagan sa PNP ni Trillanes. Dapat daw kanselahin na ng PNP ang mga gun license at i-confiscate ang 364 na high-powered firearms ni Duterte dahil ito ay nag-incite to sedition, secession na secession. Ba't ka ba utos ng utos? Feeling mo presidente ka. Ay, ito po, good news po para sa railways, ha? Ha? Akala nyo, ha? Akala nyo, nakalimutan na kayo, ha? Ang mga taga Mindanao, good news po. Akala nyo, nung wala na si Duterte, kinalimutan na kayo ng Mindanao Railways, ha? Ayon po kay, eto po, naroon po sa Mindanao, sa Davao ngayon, si Bautista. Naku, kumawak po ng mic. Ito po sinabi, the first phase. May first phase na po. Magpalakpakan tayo sa Mindanao. The first phase of Mindanao Railways project is set to begin. Magsisimula na sa wakas, no? Magsisimula na yung Railways project. Talagang matutuwa na ako niyan. Basahin pa natin. Mindanao Railways project set to begin with pre-construction activities in Davao City, Tagum, and Digos. Galing! Magsisimula na. Anong tawag? Pre-construction activities. Magsisimula na sa Davao City. Palakpakan tayo dyan, mga taga Mindanao. While the search for projects funding continues. Yun ang masakit. Wala pa palang pondo. Ay, ibang klase talagang. Ibang klase talaga. Nung araw kay Tatay Digong, hindi namin nababalitaan kung ano yung mga project. Nakikita na lang namin si Tatay Digong tsaka si Mark Villar, eh. Tsaka si Togade na nakasakay na sa, alam mo yung jeep na umaano na sila, meron ng ribbon cutting. Yung dadaan na sa CCLEX. Dadaan na. Ngayon po, hahanapan ng pondo. Puta, binabalita na, hahanapan pala ng pondo. Ano yung first phase kung wala pang pondo? Karato lang. Unahin na muna yung tarpaulin. May MR malaki. Unahin na muna yung tarpaulin. Dito itatayo ang poste. Wala. Ang ganda pakinggan, eh. The first phase of the Mindanao Railways project is set to begin with pre-construction activities in Davao City, Tagum, and Digos, while the search for the project's funding continues. Wala pa palang pondo hanggang wala ka naman palang pondo, Bautista. Bakit tinanggihan mo pa yung pondo ng China? May nalalaman pa yan dati, sabi ni Bautista. Wag na tayo sa China kasi mababaon tayo sa utang diyan. Ang mahal ng ang mahal ng tubo. Dito tayo sa mura tubo. O mura nga tubo, hindi naman nagpapautang. Tayo pa tumanggi. Ang tindi talaga ng Pilipinas, eh. Bautista, lapit mo ulo mo. Medyo nagulo po yung banks. Ayos, ayusin lang na. Wala pa magpupondo.
Yung nagpopondo tinabla mo, yung pala wala pala magpopondo. Nakakatawang putya. Ito pa po isa. Ito pakinggan niyo po 'to maigi Sabi ni Representative Saldico, "Oy, thank you very much po kay Bernadette Lomker na nagbigay po sa atin ng $10 Australian. Ito po sabi ni Representative Saldico, ito po yung Ako Bicol Party List Representative na nag-akusa po na may 51 billion si Pulong. Sabi niya, may 51 billion. Masyado rin maingat to si Saldico Sabi ni House Appropriation Chairman at Ako Bicol Party List Representative Saldico na kinumpirma sa kanya ng DBM at DPWH na umabot nga sa mahigit 51 billion ang program funds na natanggap ng distrito ni Davao City, Paulo Pulong Duterte sa loob ng 3 taon sa panahon ng administrasyon ng ama. Kita nyo dapat ang tinanong mo kung ikaw ay gusto mo talagang malaman kung saan ginastos. Dapat tinanong mo, Saldico, Representative Saldico, Congressman. Dapat tinanong mo sa DPWH, saan nyo dinala yung pera na yan? Yan ba'y binigay nyo kay Pulong o pinanggawa nyo ng proyekto? Isa lang po pakiusap ko sa mga congressman na matatalino. Huwag nyo namang gawing bobo yung mga Pilipino. Ang sabi niya, may 51 billion funds si Pulong Duterte pero binaha pa rin ang Davao. Ang gusto nyo po bang mangyari? Yung buong Davao region, binaha, okay lang. Pero ang Davao dapat hindi binabaha. Buong Davao region, tsaka Caraga, yung kalapit na region. Dahil po yan sa hanging amihan at tsaka dito sa kung ano pa man. Natural po yan. Nag-uulan po. Ibig nyo sabihin, okay lang bahain yung Davao region at Caraga, pero yung Davao City dapat hindi binabaha dahil may budget si Pulong. Ano pong klaseng pag-uutak yun? Tanong ko po, yung po bang budget na 51 billion sapat na para iangat yung Davao City sa Mindanao? Kasi po, pag bumaha po yung mga karatig na lugar, hindi po imposible na bahain ka rin. Kasi napalibutan ka, bahala sa nakapalibot sa iyo. Maliban na lang kung kasintaas ka ng Mount Apo. Ibig nyo ba sabihin, binubobo nyo yung mga Pilipino, Congressman Saldico, na dapat yung budget na yan, tumaas na yung Davao, naging elevated na siya. Gusto nyo ba yung Davao kasintaas na ng Mount Apo para hindi binabaha? Huwag nyo po kaming binubobo kasi. Buong lugar, lahat ng kami po sa San Jose del Monte, bihira kaming bahain. Kami po, baha na po ang lahat. Baha na Marilao, Santa Maria, Bukawi. Ang San Jose del Monte, hindi pa po binaba kasi nasa taas kami. Mas mataas kami kaysa sa kanilang lahat. Ganun po bang gusto nyong mangyari sa Davao City? Iangat nila, yung 51 billion dapat doon ginamit. Inangat yung Davao City. Paulit-ulit, ginagawa po ninyo. Kaya yan yung natututunan ng mga vlogger nyo. Kaya yan yung sinasabi ng mga magagaling yung vlogger. Kaya ng mga nakatangan yung mga follower, ay oo nga, dapat hindi binabaha kasi meron ng budget paano yung baha, yung buong, yung nakapaligid sa kanila baha? Hindi sila dapat. Waterproof dapat. Dapat nga, hindi umuulan dyan sa Davao City. Bakit? May budget Dapat hindi umuulan. Dapat mga ambon lang dapat. Kasi may budget sila Anong uri po ng... Ewan ko lang kung may maniniwala sa inyo na matino Pero marami pong naniniwala sa inyo yung mga nakaganyan nga. Tama nga yung sinasabi niya. Bibili ako ng pampapogi. Kakagigil. Pwede ba? Kayo po lumagay sa... Yan yung maririnig ng mga taga Davao City.
dapat daw hindi kayo binabaha. Kayo mga taga Davao City, dapat daw hindi kayo binabaha dahil may budget si Pulong. Di mo maintindihan kung ano yung tinitira. Marami pa sana eh, pero yan lang po. Ah, yan lang po ang ating paksang tatalakayin, no? Pinopromote ko rin po, no? Iba na po, yung mga highlight po ng mga Senate hearing, naroon ka-highlight, meron na po ako ron sa Pindot na TV. Yan lang po ang ating topic para sa hapong ito. Maraming salamat. Pero ngayon naman po, punta na tayo sa Q&A natin. Basahin muna